everyone! Welcome to my channel. Sa video na to ay yung pagpunta natin ng Christmas Wonderland at hayaan nyo akong itour ko kayo sa kaganapan dito sa Christmas Wonderland. Although ito ay late upload na, pero marami kayong matututunan dito at sobrang napaka-amazing na mga pailaw na to at sa daming light bulbs na ginamit dito sa Christmas Wonderland 2023 at ito ay first time ko din na makarating dito sa lugar na to at makapasok kasi nung nakaraang taon nagtatry ako pero sobrang daming taong nakapila at ngayon nga na kakuha ako ng ticket sa online kaya yan nakakuha ako ng pagkakataon para makapunta dyan. At nagkataon pa na ako yung nag-iisa lang sa bahay. At ito yung paligid ng Christmas Wonderland. Maaga pa ako nakapasok dyan. 6:30 pa lang ay pumasok na ako. At kaya medyo maliwanag pa. At ito yung paligid nga. Ito yung Bus Santa. Ang cute, di ba? At that time, hindi pa siya masyadong crowded kasi nga maaga pa. At pero wala namang limit ang mga tao. Pwede kang anytime ay makapasok dyan basta naka-purchase ka ng ticket. Minsan maraming queue pero pag naka-enter ka na dyan, hindi ka magsisisi dahil sa sobrang napakaganda ng lugar at ang ticket ay hindi siya mahal. Murang-mura lang. Kaya yan, nakamanage akong mag-book ng $12 pero nakuha ko lang sa online ng $10. At ito ay taon-taon na dinaraos dito nga sa Marina Bay Sands tuwing Yuletide season o Christmas season. At ito yung stage na pinagdarausan ng mga banda at hindi ka nga magugutom sa lugar na yan kasi maraming kainan. Pero take note po na ang tinatanggap lang po nila ay mga cards. Kasi nangyari sa akin, may cash ako pero yung card ko is not enough para sa pagkain kasi medyo pricey yung mga food dyan pero mabubusog ka naman. Kaya kailangan meron kang Visa o Mastercard na gagamitin. Ang card ko that time ay walang laman, kukunti. So may cash ako kasi ang ginawa ko, winidraw ko. Kasi akala ko ay yun nga, pero baliktad pala ang naranasan ko dyan. Kaya yan, naghanap na lang ako ng pwedeng mapagbilhan ng cash. At ito yung paligid niya, di ba? Nakakatuwa kasi meron mga dyan mga palaruan din na pwedeng mapaglaruan ng mga bata o matanda. At may napansin ako dyan sa lugar niyan, yung meteorite. Yung umiikot siya hanggang sa may hilo ka. Gusto kong sumakay doon para may experience ko. Pero sabi ko, parang nakakahilo. At that time ay medyo iba yung pakiramdam ko. Ito, tingnan nyo. Itong lugar na to. At sobrang nakakatuwa dahil yung mga bata nakapila dyan para magkaroon ng pagkakataon ng bawat isa sa kanila. Yan. Na paglaro nga dyan. Yan ang sinatawag kong meteorite. Yan yung nakalagay dun sa pangalan niya. At mayroon mga pila nga dyan. Ayan. Nakikita niyo yan. Sobrang nakakahilo. At ito naman, yung mga palaruan ng mga bata. At ito o yung booth ng mga palaruan na mapapanalunan mo ay mga soft toys. At ayan nga, ayan, nakikita nyo yun. Parang dyan ka tatayo at meron ka lang tali dyan na iikot ng iikot na sobrang bilis minsan.
paglabas mo siguro dyan, hilo ka na. Kaya never kong trinay. At sabi ko, parang medyo iba yung ano ko, baka mamaya bigla akong ma-throw up. At yan, ito yung paligid niyan. That time, medyo hindi pa ganun ka daming tao at di pa ganun ka dilim. Kasi kung alam nyo po, ang Singapore ay lumulubog ang araw mga 7:30 na. Yun yung parang 5:30 sa Pilipinas. At ayan, umikot lang ako ng umikot dyan. At papunta ako doon sa lugar ng mga lights. At sobrang amazing para sa akin yung experience na yan. Kaya yung mga pupunta dito sa Singapore, itaon nyo na Christmas season para na din sa family nyo at sa mga chikiting na kasama nyo. At kung may pagkakataon nga talagang ang sarap kasama mo yung pamilya mo habang nag-iikot ka dito. Kasi that time, nag-iisa lang ako. Minsan, talagang mas gusto ko yung nag-iisa kasi napupuntahan ko yung mga dapat kong puntahan. Yung may mga annual pass ako, nakakaikot ako. At yan, diba? At ito po ay malapit lang sa Marina Bay Sands kasi ito ay sa Gardens by the Bay. Ito naman ang Holy Roger Ship na bago sa edition ngayong taon na to, na nakaraang taon. Ito ay may 20 meters long festive ship, illuminates by 127,000 whimsical bulbs. At ito ay mayroong Santa Claus na nakatayo sa ship at syempre na mapagpipicturan ng bawat mga tao na napunta dyan. At sobrang nakaka-amaze ang mga pailaw na to. Sobrang nakakatuwa. At talaga namang sulit ang pagpunta mo dito sa lugar na to sa halagang $10 to $12 lang. Matutuwa ka na. At syempre yung mga bata, ito ay napakagandang bonding ng bawat pamilya kapag pupunta ka rito. Yan nga. At ang paligid po ay sobrang dami ng tao. At ito ay syempre dinarayo ng mga tao tuwing Christmas season. At yun tayo, hindi rin natin pinalagpas yan na makapunta dyan sa araw na yan. At ito ay nagtatagal ng ilang linggo din. Kaya marami pang mga tao ang pwedeng makapunta. Ito naman ang The Espaliera na may taas ng 2 double-decker bus. At ito ay may 103,000 bulbs. At ito ay sa lugar na to nagpapa-snow. Pero that time hindi ko naabutan yung snow kasi nasa kabila ako at nag-iikot. At ayan, maraming tao kung nakikita nyo. Ayan, palibot po yan ng ganyan ang design. Diba nakakatuwa? Sobrang nakakatuwa. Yan, ito naman po ang The Walk of Lights na may 75,000 LED lights at may habang 65 meters long tunnel. At ito ay may iba't ibang pailaw na makikita. Ayan, di ba? Sobrang nakaka-amaze po ang paligid at ang mga lugar pa na dyan. Marami pa dyan, yung may Santa Claus, kaya lang marami pong mga nakapila. Tapos, mayroong mga pictura ng mga kung ano-ano pa. Yun yung tinatawag yung isa, yung Lumiland. At marami pang ibang attraction dyan sa paligid na yan na hindi ko na videohan kasi puno ng aking phone.
Ayan, hanggang sa muli ako'y makakapagpunta ulit dyan at makakaikot ulit dyan sa paligid na yan. At yan lang. Maraming salamat po sa lahat. Kung nagustuhan niyo po yung aking mga video, pa-like, share, and subscribe na din po. Maraming salamat and have a blessed day everyone.